Kailangan nating lumapit araw-araw sa pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Si Kristo mismo. Siya ang ating sukatan. Siya ang ating lakas. Siya ang ating layunin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag inagaw ang inyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na mahabagin. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay exceed. Sa ebanghelyo natin ngayon mula kay San Lucas, narinig natin ang isa sa mga pinakamapanghamong turo ni Jesus. Walang paligoy-ligoy, diretso, walang sugarcoating. Parang sinasabi niya, kung seryoso kang sumunod sa akin, makinig ka. Mahalin mo ang kaaway mo. Gawan mo ng mabuti ang napupuot sa iyo. Pagpalain mo ang sumusumpa sa iyo. Ipagdasal mo ang umaapi sa iyo. Hindi ba't ang hirap? Hindi ba't parang imposible ito? Sa mundo natin ngayon, kung saan normal ang gantihan, kung saan uso ang cancel culture, kung saan madaling manghusga, madaling magpuna ng iba, madaling manumbat, ang sinasabi ni Jesus ay tila wala sa hulog. Kaya ang salitang ating nais pagnilayan ay exceed o lumagpas. Bakit lagpas? Dahil ang pag-ibig na itinuturo ni Kristo ay hindi lang ordinaryo, hindi lang pantay, hindi lang patas, hindi lang mabait ako kasi mabait ka rin sa akin. Ang pag-ibig na galing sa Kanya ay lagpas sa inaasahan, lagpas sa hangganan, lagpas sa lohika ng tao. Kapag sinampal ka raw sa isang pisngi, iabot mo pa ang kabila. Kapag kinuha ang iyong balabal, ibigay mo na rin ang iyong damit. Kapag hiningian ka, bigay ka lang. Kapag hindi na kaya, magpatawad pa rin. Ang tanong natin agad, paano? Pero mas mahalagang tanungin, bakit? Ang sagot ay simple, pero malalim. Dahil ganyan ang Diyos.
Ang Diyos ay laging lumalagpas sa awa, sa pag-unawa, sa habag, sa pagmamahal. Siya ang unang nagmahal sa atin kahit tayo makasalanan. Siya ang nagpalaya kahit paulit-ulit tayong tumalikod. Siya ang nagpatawad kahit hindi tayo humingi agad ng tawad. At kung tayo'y nilikha ayon sa kanyang wangis, tinatawag din tayong magmahal. Lagpas sa gusto lang natin. Lagpas sa madali lang gawin. Lagpas sa panandaliang damdamin. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang mabait, siya ay mapagpatawad. Hindi lang siya nagbibigay, siya ay mapagbigay kahit walang kapalit. Hindi lang siya nakikitungo ng maayos, siya ay tapat sa mabuti kahit sa harap ng kasamaan. At ito ay hindi dahil sa likas na kaya natin, kundi dahil ito ang bunga ng pagkakaugnay sa Diyos. Ang pag-ibig na lagpas ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatinding lakas. Kasi ang humingi ng hustisya ay natural. Pero yung magpatawad sa nanakit, ang tumahimik sa gitna ng insulto, ang magdasal para sa kaaway, iyan ay gawa ng taong may malalim na ugat sa Diyos. Hindi ito gawa ng duwag, kundi ng matapang. Hindi ito gawa ng mahina, kundi ng malaya. Pero hindi madaling magmahal ng lagpas. Hindi madaling ibigay ang sarili kapag sugatan. Hindi madaling magpatawad kapag paulit-ulit kang sinaktan. Kaya, mahalagang kilalanin na ang pag-ibig na ito ay hindi basta-basta emosyon. Ito ay desisyon. Ito ay biyaya at ito ay paglalakbay. Kung sa ngayon ang kaya mo lang ay ang hindi manumbat, okay na. Kung sa ngayon ang kaya mo lang ay ang manahimik sa halip na bumira ng salita, okay lang. Kung sa ngayon ang kaya mo lang ay ang huwag na lang magtanim ng galit, iyan ay pag-ibig na rin. Dahil ang Diyos, unti-unti niyang hinuhubog ang puso natin. Unti-unting binubuksan, pinapalawak at tinuturuan tayong magmahal. Hindi ayon sa sukat ng mundo, kundi ayon sa walang hanggang puso ng Ama. Sa huli ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang buod ng lahat, maging maawain kayo gaya ng inyong Ama. Iyan ang sukatan, hindi maging patas kagaya ng iba. Hindi gawin mo lang kung ano ang karapat-dapat sa kanila, kundi magmahal ka gaya ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. At kung tutuusin, gaano ba karaming beses na tayong minahal ng Diyos nang lagpas sa ating kagandahan, lagpas sa ating kabutihan, lagpas sa ating pagsunod. Ang pag-ibig na lagpas ay hindi imposible. Pero hindi ito magmumula sa sarili lang. Kailangan nating lumapit araw-araw sa pinagmumulan ng tunay na pag-ibig, si Kristo mismo. Siya yung ating sukatan. Siya ang ating lakas. Siya ang ating layunin. Saang bahagi ng buhay natin, tinatawag tayo ng Diyos na magmahal ng lagpas. Lagpas sa galit, lagpas sa sakit, lagpas sa takot. At handa ba tayong unti-unting sumunod kahit mahirap? Dahil alam nating ito ang daan ng tunay na buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa harap ng aming galit, hinanakit at pagod, tinatawag mo kaming magmahal ng lagpas. Turuan mo kaming magpatawad, magpakumbaba at magbigay kahit mahirap. Linisin mo ang aming puso mula sa pagkamakasarili at palitan mo ito ng puso na katulad ng sa iyo. Pusong marunong magmahal kahit masakit. Pusong naniniwalang may pag-asa kahit tila wala. Sa biyaya mo, turuan mo kaming magmahal ng lagpas, gaya ng pagmamahal mo sa amin. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga deboto ng banal na mukha ni Jesus sa ika-11 anibersaryo ng pagkakaluklok ng banal na mukha ni Jesus sa darating na September 16, 2025 dito po sa Shrine of the Holy Face of Jesus sa Nampicuan, Nueva Ecija. Magsisimula po ang ating pagdiriwang sa prosesyon sa ika-6 ng umaga. Kasunod ang mga banal na misa sa ika-7 ng umaga, concelebrated mass sa ika-10 ng umaga, at ika-3 misa sa hapon. Pagkatapos ng huling misa ay isang handog na konsyerto ng pananampalataya at pasasalamat. Halina, magsama-sama tayo sa isang araw ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig kay Kristo sa kanyang banal na mukha dito sa Nampicuan.